Hello po, good morning po. Sa mga araw na ito, nandito po tayo sa part 4 ng aking sa refrigerator compressor repair. Subaybayan nyo sa aking malit na video. Sa mga nag-follows, nag-like, at shares, at mga viewer, salamat po sa inyong lahat. Tara, simulan na natin. Yan po ay airtech involved po yan. Yan po ay suction line. Nagat po tayo ng Allen wrench number 4mm. Ayan, natanggal na po ang filter and valve plate assembly. Mag-prepare po tayo ng liha 2000, yung number niya, at saka liha na number 1000. Lagyan po natin ng oil ang liha na 1000 or 2000 para pagkiskis natin ng mga valve plate ay hindi masyado magasgasan, para matanggal yung sunog na plastic na nakadikit sa valve plate. Wala na. Balik natin. Yan po, makinis na po ang valve plate. Wala na nakadikit na sunog na plastic. Isang pares lang valve plate per malinis na po. Piston ring, nilinis na rin po natin kasi may dumikit na sunog na plastic. Ayan po ang piston ring, makinis na. Valve plate at saka gasket ay ihiwalay natin. Gamit tayo ng penknife, yung masyadong manipis, para paghiwalayin ang yung gasket at saka valve plate. Ayan po, dandahan lang, natanggal na po ang gasket. Sobrang nipis po niyan. Kaya konting ingat lang po. May tama na rin konti. Kiskis to inis tayo sa valve plate kasi may dumikit na mga gasket. Yung bilog na yan ay filter discharge. Yung puti naman dyan ay assembly ng air intake at saka air outlet. Hindi ko po napansin sa ilalim na may sunog na pala at saka deform na yung discharge plate. Nililinis ko lang yung gasket at nang masukatan natin ng pattern. Yan na po ang pattern natin. Diyan pa ako maguguhit ng bilog na gasket. Transparent po niya makikita. Napulot ko lang yan sa scan ng
Robinson Mall. Transparent. Ito, gagayahin ko ito. Papangitan ito. Yan, ito ang importante. Panggawa ng pattern. Lapis. Ito lapis. Yan na po yung pattern. Yan, yung may arrow. Ayan po, nakagawa na po ako ng isang gasket, isang transparent na plastic. Just in case na masira yung original, mayroon na tayong pattern na kayang gayahin. Okay, next, yung isa pang gasket sa loob ng intake valve. Yan. Gagawa ulit tayo.
Ayan po. Lagyan po natin ng correction fluid na basa-basa yung original na gasket. Pagkatapos niyan, yung pattern na transparent na plastic, itatakip natin dyan sa original. At nang yung yan ang kulay puti ay didikit siya sa plastic. Yan na magiging pattern natin. Sit aside muna natin ng mga ilang minuto at lang dumikit. Ayan, natanggal na after mga 5 minutes. Ayan, kumpitin na natin yung lumipat na kaluluwa ng gasket. Yan, gawa na po yung pattern. Ngayon ay ipapasok ko na kayo sa valve plate. Guguhitan natin ang pattern. Total na transparent naman siya ayon sa size ng original sa gasket. Kung anong guhit ko sa gasket na itim, yung itim na dinadanan, yan ang ano natin, yan ang pinpin. Ayan po, nasukatan ko na po ng marker. Tapos na po. Kunin ko lang makuha yung gasket. Mamaya. Kahit padurog yung gasket, at least nasukatan yung size. Tsaka purma. Ngayon, tanggalin ko na ang ginawa kong pattern. Ayan po yung ginawa kong pattern. Transparent po siya. Kahit pagbaklas ko ng original at madurog, test, meron akong
Yan. Ayan po, yung pattern ko at saka yung original, kalok-alike. Wala na nga. Ngayon, simulan ko na pagkakating at trimming na ng matulad ng isang original. Ganyan po ang itsura at size ng aking ikakating at trimming sa aking pattern. Gawa na po. So, pupunta tayo sa 5th Avenue or sa 10th Avenue. Hanap tayo ng gasket. Ito yung pattern niya. Ito yung size. Tatanggalin ko na ito. Kasi pag natanggal ito, nadurog, mayroon sample. Yan po ay pinapakas ko na po yung original. Walang problema pag nadurog yung original, mayroon namang pattern na nakakopya ng kanyang sizes. Ngayon malalaman natin yung air intake at saka air outlet. Pag nakita kong sunog, wala na tayong magagawa kasi ano yan PVC block, delikado po masunog yung plastic. Pag nakita sunog, hindi ko na itutuloy yung aking pag-repair ng compressor kasi sayang lang ang aking pagod. Ang importante lang kung okay yung yung gasket, ito po patuloy ko po. Kaso okay naman yung gasket, ang problema may pangalawang problema pa. Sunog po yung plastic at deform. So hindi pwede. Sisingaw at sisingaw pa rin ang compressor. Yan po ang ginawa kong pattern. Yan. Yan. Sa isang valve plate. Yan. Ito naman sa loob ng air intake. Pattern po yan. Yan. Yung original. Pagbunot ko na durog. Oh. Yan ang advantage na may pattern ka agad. Yan po ay air outlet valve. Ayan, ipapasok ko yung aking ginawang pattern. Tingnan nyo. Papasok na, hindi lang nakuha na ng video. So, cancel. Next is air intake at saka output air. Ayun, ayan, sunog. Nako, hindi na pwede. Deform na po yung size. Hindi pwede ito. Hindi ito tatagal na kung ma-repair. Sunog na sunog yung plastic. Kaya pala nangamoy. Nang pinubukusan ko yung system, ayan, wala na pag-asa. Sira pa yung gasket. Ang gasket pwede pa magawa ng remedyo, pero ito mahirap. Yan wala na. So, combat lang. Yan, sunog na po, deform na po ang size. Yan may butas na, hindi pwede lagyan ng epoxy
Kasi R600 po yung Freon. Wala na. Sayang yung pagod ko. Sayang na po natin ang gasto at pagod kung ito pagpatuloy natin ang pag-repair ng inverter kasi sunog yung plastic, tas gasket pa. So kung hindi ito sana sunog, igilid dito tatagal, malulusaw din kasi may lamat ng sunog eh. Kung hindi sana ito sunog, gasket lang itutuloy natin, kaso sunog na rin ito eh. Hindi ko na pagpapatuloy po. Yan po, sunog po ay yung yung plastic. Yan. Hindi na po yan magano paraan. Yan sunog na sunog. At saka deform yung size.